Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive, a toxic working environment. Ooh. Sinong relate? Parang pamatalino naman masyado. Pwede namang office na nakaka-stress. Oo, nakaka-lurking maka-opisina. Ganyan. Maraming marites sa office. Oo, nakakainis. Mababa ang sweldo. Ganyan. O, yan ang topic natin for today. Abangan! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Aldo. I am 27 years old at isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Cebu. 2 months ago na-discover ko ang podcast ninyo. Ever since, lagi na akong nakaabang sa bagong episode. Sumulat ako para ibahagi ang anxiety at depression na pinagdadaanan ko lately. Nagsimula ako magtrabaho sa isang construction firm dito sa amin noong 2016. Tandang-tanda ko pa kung gaano ako ka-excited nang matanggap ko ang una kong sweldo. Okay naman nung simula kahit nakaka-pressure. After 5 years, na-assign ako sa iba't ibang sites at projects. Doon nagsimula ang bangungot ko. Ang dami kasing sip-sip sa trabaho. Dahil mas matagal na sila sa kumpanya at hindi hamak na matanda sa akin, mas pinaniwalaan sila ng boss ko. Sila daw dapat ang masunod kahit wala silang pinag-aralan dahil mas experienced sila sa akin. Hindi ko na kinakaya kaya nagpasa na ako ng resignation letter. Kaso tinamaan kami ng bagyong Odette noong December 2021. Hindi kami tinulungan ng kumpanya kahit ang laki ng damage sa site. Hindi din ako makauwi at dahil walang signal, hindi ko alam ang kalagayan ng pamilya ko. Stress na nga ako sa sitwasyon. Sinabihan pa ako ng boss ko at ng mga sip-sip kong katrabaho na wala daw akong ginagawa sa site. I was anxious and depressed. Hindi ko akalain na mararamdaman ko yun. Akala ko dati gawa-gawa lang yon ng mga taong kulang sa pansin. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, nag-self-medicate ako at uminom ng mga pills for depression. Hindi na din ako natulog sa site. Kahit 3 oras ang biyahe ko araw-araw, umuuwi ako ng bahay. Dumating ako sa puntong naisip ko ng magbigti para matapos na ang lahat ng problema ko. Hindi na kasi ako makahinga na maayos. Nakangiti ako kapag maraming tao, pero kapag mag-isa na lang, ang bigat ng dibdib ko. Mabuti na lang nasa tabi ko si Chris, my girlfriend for 9 years. She was there to listen sa lahat ng rants ko about work at ipinaramdam niya na sa akin na naiintindihan niya ako. Sa kabila ng lahat, patuloy akong pumasok sa trabaho. Inaabangan ko na lang ang araw ng sweldo. Hanggang isang araw, finally, tinanggap na ang resignation ko. Tuwang-tuwa ako kasi sa wakas, makakawala na ako sa toxic na environment sa work. Nag-apply ako sa isang malaking food company at swerteng natanggap naman. Hindi na baling magsimula ako from scratch. Okay lang kung may kaliitan ng sweldo kumpara sa una kong trabaho. Ang importante, masaya ako.
Dito may respeto ang mga empleyado sa isa't isa. Sana po ay kinapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista ang kwento ko. Mahalaga ang trabaho, pero dapat alam natin kung kailan dapat nang kumalas. Unahin natin ang sarili natin. Deserve nating maging masaya. Ang inyong tambalanista, Aldo. Hello, Aldo! Well, ang ultimate goal naman talaga nating lahat, 'di ba, ay maging masaya. Yes. Yun naman talaga. Kaya lang, katulad nung nangyari kay Aldo, partner, yan yung sad truth at sad reality na nangyayari ngayon sa napakaraming mga tao. Na kahit hirap na sila sa trabaho nila, yamot na sila sa mga kasama nila, hindi niya trip, basta parang dragging your feet to work, dragging your shoes to work, hirap na hirap, ang bigat-bigat, para kang may dalang 2-story house sa paa mo. Ganun kabigat. Isang building. Oo, isang building na 15 floors. Lakas mo nun, pag nadadrag mo yun, ha? May roof deck. O, isipin mo yun. And may swimming pool on hindi top. Hindi lang yun, partner. May 3 parking levels. Aba, and may basement. Yes. And may annex. Aba. A and B. Aba, akalain mo. Ganun kabigat. Isang compound. Ganun kabigat yung dala-dala mo. Parang ganun yung feeling mo na ang bigat, ang sakit, ang hirap. Tapos hindi mo ma-let go. Bakit? Ang dami mong babayaran. Hindi ka mayaman. Yun talaga yun eh. 'Di ba? Parang feeling ko pwedeng umarte yung mga mayayaman. Ayoko na, I quit. Hindi ako happy. Ganun. Kasi palibhasa, mayaman ka eh. 'Di ba? Pero kung di ka rich kid, kung magiging practical ka, tiisin mo na lang din muna. And I feel like, yun naman din talaga muna yung gawin mo. Habang dapat meron ka na ring option B, which is, ano ba yung mga pwede kong lipatan, o kaya, ano ba yung mga pwede ko munang ekstrang pagkakitaan, o kaya, di ba yung mga ganun. Kasi mahirap talaga yung dragging your feet to work. Totoo, yung parang yun. may mabigat kang building with annex A and B, na dala-dala at hila-hila, ganun kabigat. Oo, buti sana ko sa'yo yun eh, no? Oo, Kaya lang dinadrag mo, hindi sa'yo. Sa true, kaya, diba? Kaya mas lalong mabigat. Sa puso. Oo, correct. Imaginein mo, maliit kang pagong. Pero ang dala-dala mo building, 'di ba? Ang liit mo lang na pagong. 'Di ba? Ang galing mo nun kung nabubuhat mo siya everyday. Kung kinakaya mong buhatin everyday. Actually, nakakabilib. At hindi lang ikaw yan, Aldo, ha? Nakakabilib po kayo kung sino man yung may ganyan na pinagdadaanan na everyday papasok kahit ang hirap. Kahit gusto nang kumalas. Kahit sukang-suka na, suyang-suya na sa mga nakikitang tao, sa trabahong hinahawakan. Kaya lang walang choice kasi ang daming kailangan bayaran. Nakakabilib po kayo. Sana po may magbigay po sa inyo sako ng bigas. Kasi, na may laman na. Bilang reward po. Bilang reward. O pwede na nga, mas magandang reward yung nakasaing na para kakainin nyo na lang mamaya. Kaya nga eh, di ba? Yun. Sana alam mo yung magbigay ng reward, yung parang magbigay ng parang magkaroon ng parang isang araw para sa mga hirapan na sa trabaho. Tapos bigyan sila ng bigas. Alam mo yun? Pero yun, responsibility talaga yun ng company. Napakaganda ng realization talaga nung ni Aldo. Na totoo yun, no? Kaysa magtiis ka sa isang trabaho na pagpalagay natin okay ang sweldo, although hindi naman niya na-mention, 'di ba? Kaya lang toxic na yung environment. Correct, sobrang toxic. 'Di ba? Kumpara sa isang maliit ang sweldo pero nag-e-enjoy kang gumalaw every day. So doon na tayo, 'di ba? And we think you made the right decision. So that's good for you. Correct. Napaka-relatable itong ganitong klase ng topic sa lahat na nakikinig ngayon. Talagang aminin natin dating talaga yung time na feeling natin na pagod tayo, mababurnout tayo. Hindi dahil sa trabaho natin but because of the people around. May mga taong mahirap talagang pakisamahan. Yes. Yung tipong may mga talaga may mga bully diyan eh.
okay ka naman nagtatrabaho, productive ka naman, pero aasarin ka lang ng isang tao, ng isang grupo, ng kabilang department, ng security guard, for example, ng boss mo nagpa-power trip. Sila minsan yung nagbibigay sa atin ng stress. Sila yung dahilan kung bakit ang tanda na po natin, di ba? Mga ganun, no? Sila yung dahilan bakit tayo tinatamad pumasok ng trabaho, but it's all part of the game. Hindi sila pwedeng mawala. Totoo. Nandyan lang lagi sila. Actually, sa totoo lang, tama yung sinabi ni partner, kahit naman lumipat ka eh. Yes. Hindi wala namang assurance na kapag ka lumipat ka, walang power tripper dyan. Yes. Diba? Meron at walang meron. Bully dyan. Although, mapupunta ka din talaga sa isang kumpanya na parang talagang less. Less. Or hindi ganun ka toxic. Pero ang workplace talaga is a toxic environment. Kaya nga, sinasabi daw nila, meron ako na nabasa recently that your job, your workmates, yung trabaho mo is not your home. Hindi mo sasabihin mo yung this is a family, they're not your family. Pero ako, kanya-kanya ako, I consider yung work natin dito as may family siya, di ba? Pero yung para sa iba, hindi mo talaga pamilya yan kasi trabaho mo yan. Ang pamilya mo yung those outside your 9 to 5 na work. Diba? Sila yung mas mahalaga. At ikaw, yung sarili mo na inaatupag mo outside of the 9 to 5, 8 to 6 o ano mang oras mo sa shift mo. Pero yun nga tama magandang reminder yun ni partner na ang toxic environment, hindi po siya basta-bastang nawawala. Kahit saan ka pumunta, kahit anong organisasyon pa yan. Kahit simbahan, I'm so sorry, diba? Pero may ganun daw. Na parang, mga marites dyan. May mga ganun. So kahit saan, hindi yan minsan it's really how we deal with it or how we will react. How you will respond, how will you react to the situation sa mga tao. Kasi pwedeng karerang kabayo kayo. Bahala kayo sa buhay niya. Anong kailangan kong gagawin ko. Kaya ko naman kumain na mag-isa. Hindi ko naman kailangan mapagplastikan sa inyo. Ang mahalaga, meron akong sasweldoin at may pampakain ako sa mga taong mas mahalaga kaysa sa akin. Diba? Totoo. May mga ganun tao talaga. May mga ganun din talaga. Pero syempre, dadating din lang talaga sa point na yung iisipin mo rin yung sarili mo partner 'di ba na parang hanggang kailan din ako magtitiis. Kaya nga sinasabi natin na may mga options ka din talaga dapat. Kasi while lahat ng environment ay toxic, meron din namang less toxic for you. At doon ka, diba? Piliin mo yun. Piliin mo talaga yun, hanapin mo yun. Hindi masamang piliin mo yung sarili mo at piliin mo yung ganyang klaseng environment. Kasi deserve mo yun. Ang hirap ng Correct. Yung hirap na hirap ka nang pumasok, yung nasusuka ka na, yung parang pumasok na naman ako. Diba? Mahirap kasi talaga yun. Totoo. At hindi yun healthy for you, 'di ba? Sa well-being mo, sa isip mo, sa katawan mo, sa immune system mo. Swerte mo nga may jowa ka Alam mo yun? Yung mga iba ganyan na nga pinagdadaanan nila, wala pa silang jowang taga-support, 'di ba? Na makikinig sa mga rant mo, 'di ba? At mas swerte ka din kung talagang makahanap ka ng trabaho na feeling mo lesser yung stress dahil sa mga taong ginagalawan mo, nakatagpo ka ng mga kaibigan sa loob, sa bago mong opisina, 'di ba? Mas warm yung mga tao, accommodating sila. May mga marites pero minimal lang sila. Maswerte ka kung nakatagpo ka ng ganyan. Feeling ko may mga matatagpuan mo din talaga 'yon. Like in the case of Aldo, 'di ba? Natagpuan niya naman 'yon. Mas maliit ang sweldo pero hindi toxic, may respeto yung mga diba? Mga empleyado sa isa't isa. Nagbabaw sila isa-isa't isa mayat maya, 'di ba? Naging Japanese company. Pambihira. Pinagbubukas ka ng binto tapos magbabaw sila, di ba? Naging Japanese company nang wala sa oras, lagi nagbabaw, ganyan. Di ba? Mapupunta ka din doon. At ito pong mensahe na ito, para doon sa mga ganyan yung pinagdadaanan. So, habang wala pang kapalit, tiisin mo muna and still do your best. Kasi mas mahirap yung nagtitiis ka na nga, pagagalitan ka pa kasi hindi mo na ginagawa ng tama. Makakadagdag yan sa mga isipin at mga problema. Tapos mag-option B ka na paminsan-minsan mag-leave kasi nag-apply ka. Di ba? Wala namang masarap ginagawa. Kalayaan mo naman correct, yun. Ginagawa naman ng mga tao yun. Huwag tayong plastic. Di ba? Minsan, pag hindi na natin trip yung pinagtatrabaho natin, nagli-leave tayo. Di ba? Para maghanap pala ng trabaho. Nangyayari talaga yan. Mga mapagalitan lang nag-fishing na ng kaya pwedeng lumipat. May mga napagalitan lang. May mga ganun. Pero may mga iba na talaga nagtitiis. Kaya nga sabi ko, sila talaga yung mga modern day heroes. Hindi na po OFW. May bagong declaration na po today.
Ang mga modern day heroes, yung mga nagtitiis sa trabaho kahit hirap na sila. Kahit maliit ang sweldo. Kahit maliit ang sweldo. Agree naman ako, suportado yung lahat ng mga manggagawa diba? ngayon. Modern day formalize na po yan sa May 1. Sa araw ng manggagawa, May 1, 2023. Kayo na po ang bagong tayo na po ang bagong tatanghaling. Correct. Modern day heroes. Yung mga pumapasok kahit hirapan na. And feeling ko si Aldo ang reklamo hindi talaga dun sa sweldo eh. It's really more of the environment. Kasi maraming pwedeng mag-resign ng dahil sa sweldo ha. And it's very understandable na magre-resign siya kasi kulang talaga. At maiintindihan mo talaga yung mga ganun. Pero yung mga iba kahit kulang, naghahanap ng ibang racket. Kasi yun naman yung pwede namang talagang gawin, 'di ba? Yung option din correct, yun. yung maghanap ng ibang racket, yung ganun. Correct. Kaya maswerte din yung mga empleyado na nakatagpo ng magandang kultura ng kumpanya. 'Di ba? May mga tao talaga, may mga kumpanya talaga that they value their employees. Mas maswerte kami dito sa sa MBC. Ganun yung nararamdaman namin. Correct. Kaya maraming tumatanda dito. Pag pumunta po kayo dito, ang dami na pong may edad. Ayaw po nila mag-resign. Oo! Sa true! Kasi they value the employees. Correct. At yun yung core values, isa sa mga core values ng kumpanya. Try nyo. Search yung mga kumpanya ninyo. Baka wala silang ganung core values. Pag halimbawa may yung kumpanya po ninyo, puro bata, tas ang bilis ng turnover. Oo, medyo kabahan po tayo. Pero kapag yung kumpanya pinasukan mo, nakita mo talagang may edad na yung mga iba. Yung kapag awarding ceremony kapag December, ang daming ina-award na 25 yung years, mga service 30 awardees. years, mga service awardees, yan. Yes. Ibig sabihin, bongacious ang pag-aalaga dyan. Yung mga kahit na resignation na yung panahon nila para mag-resign, ayaw pa rin eh. Pa rin. Ibig sabihin, maganda yung kultura ng kumpanya. Maganda yung management. Diba? Swerte kapag nakatagpo ka ng ganon. Pag-usapan pa natin yan, yung mga ganyang klaseng mga eksena sa podcast bilang napapakinggan mo kami sa podcast Aldo. Ayan. So, again, para dun sa mga kabisya natin na ganito ang sitwasyon katulad ng kay Aldo, I think this is the sign that you're waiting for. Yes. Na mag-umpisa ng mag-option B, maghanap-hanap ng isang papasukan. Kasi sa totoo lang, maraming oras ang ginugugol po natin sa trabaho. So, mahalaga din po talaga na tayo po ay masaya. Correct. Yan. Salamat sa iyo, Aldo, for sharing your story with us. At batiin lang natin si Neil Tesoro. Yan. Hi, Assistant manager ng Adidas yan, partner. Teka, baka naman. Size 8! Size 6. Ayun. So, anyways, ano ba yung sinabi natin huli? Binati natin yung size 6 ka. Hindi, size 6. Ano ba sinasabi mo, size 6? Akala ko yung size na ng kulangot mo. Ang laki. Sinusukat kasi ganyan, mga size 6. Ganito daw yun eh. Minsan ganito siya, pag malamig ganito. Minsan hinahanap ko, nasan ka? Ay, malamig na intindihan ko. Pag mainit, gumaganon. Size 6. Yung ba yung, ano ba yan? Sinabing natin, ano bang meron? Sapatos! Sapatos. Lumiliit yung paa mo kapag malamig. Nalito ko. Nalito. Iba naman yung pagliit eh. Ibang size pala alam mo, yung usap natin. Pag-uusapan ba natin yan? Dati, alam mo, isang malaking palaisipan sa akin yan. Paano kapag, sabi ko, sorry, ang weird na tong topic na. Hindi naman tayo weird. Hindi, di ba? It's a normal body part. Hindi na to bago for our listeners and viewers. Lagi kong, kasi parang ang exposure ko lagi sa parte ng katawan na lalaki ay yung galit siya. Nakuha mo na yung timing sa madaling salita. Kumbaga, hindi ko siya nakikita ng malungkot siya. Kasi, bakit ko siya makikita ng malungkot siya? Diba, gets mo? Kasi ang intention nga yung magpasaya talaga. Kaya nga. So, pag nakikita ko siya, pag naka-expose siya sa akin, ibig sabihin, masaya siya, parang gano'n. Kaya galit siya. Ready siya, diba? So, ang laging palaisipan sa akin noon, so, yun yung exposure ko sa kanya na lagi siyang ganon. So, iniisip ko lagi, paano kayo pag nagpupupo? Pag nagpupupo? Oo. Di ba parang mahirap maiipit? Isasama kita sa loob. Hindi ba maiipit? Di ba pakita ko sa'yo, sasama kita? Hindi. Pakita mo kung paano siya gumagalaw. Yun yung lagi ko parang palaisipan siya sa akin. Parang, hindi, maiipit ba siya or didikit siya sa toilet bowl? Depende. Ang
Ang gulo-gulo sa'yo. Depende, kakausapin mo kasi siya. Makisama ka, gano'n. Para hindi sumayad. May mga time na, huy, tapos na yung flag racing, tumatain na ako, di ba? Iba na. So, susunod naman siya. Okay. Ganon. Sige. Pero may time hindi ko kasi alam may time na hawakan mo din kasi depende nga sa banyo. Kaya nga. Oo, depende pag masyadong maliit, yung ganun ba? Or masyadong madumi. May mga may mga mabababaw. Toilet bowl na mabababaw. Oo, mabababaw yung Yun nga iniisip ko lagi. Parang hahawakan mo, inaalalayan mo siya. Ganun. Kasi kapit-bisig kayo. Kasi iniisip ko talaga, parang ano ba yan? Parang kadiri, nakalaylay doon. Or yun nga, nakaipit somewhere. Kapit-bisig, hawak ka, alalayan mo lang. Support. Ayan kasi, kasalanan to ni Neil. Neil magpapadala ba si Neil Tesoro? Hindi ko nga alam eh. Naku, na podcast na, nakakahiya naman. May airtime na kanina, may podcast pa. May airtime ng Adidas. Gracious dapat may kasama na yung dress. Magaganda yung mga dress dyan. Jacket. Ano nga size ng paa mo? Size, depende din. Ano ba naman yan? Kanan ba kaliwa? Basta akong binigay ko na. Si Chuper ang arte. Ayaw pa ibigay. Ang daming kanan kaliwa. Magkaiba kasi. Yung iba kasi na maga, yung isa na natiling yung maga na lang para sure. mas mabuti na yung maluwag kasi masikip. Size 10. Ang daming introduction. Napunta pa tayo sa toilet bowl na mababaw. Mabalik tayo. Ayan. Sa original topic. Ano na ba usapan? Yan. Nakalimutan ko na tuloy. Toxic work environment. Ayan. Na-experience mo ba yan ever? Oo naman. Talaga? Saan Oo to? naman. Kasi isa lang naman pinagaling kong trabaho dati. Splok mo na yan. Bago pa lang ako sa radyo noon na doon ako nakakita first time na yung manager sinipa talaga yung pinto kasi hindi naman sadya na magkamali yung isang staff. So, sobrang galit niya, tinadyakan niya talaga yung pinto. Syempre nagulat ako, Grabe ka naman, judgmental ka naman. Baka naman kasi yung pinto ninyo that time kailangan sipain para bumukas. Di ba may mga ganung pinto? May sira kasi. Grabe ka sa boss mo, judgmental agad. Ganun pala yung pinto dito, sinisipa. Ayoko na dito. Mamamagay pa ako lagi. Resign! Hindi, pero sinipa niya kasi out of anger. Nainis siya. Kasi nagkamali yung isang staff. Correct. Na-feeling ko that time, kasi nasa loob din ako, di naman sadya nung isang staff na magkamali. So, kumbaga, iba kasi pag nalaman mong intentional yung pagkakamali na parang may sinira akong gamit or 'di ba? Kumbaga parang kabawasan sa kumpanya, doon ka magalit pero minsan may mga pagkakataon talaga na nagkakamali yung 'di ba? Yung empleyado. Minsan kailangan mo lang kausapin or ano nangyari, hindi mo kailangan tadyakan yung pinto. So, mga ganon. Correct. Pwede naman tayo maging dito, madiplomasya. Pwede mo naman akong ilibre ng kape at correct. At pag-usapan natin, 'di ba? Hindi yung maninipat ka, maninira ka ng gamit. So yun yung ganun siya ng tipo. Pero hindi naman siya yung naging point, decision point ko to resign. Hindi naman. Naging toxic lang na parang, ay ganito pala yung kultura dito. Mga ganon. Na parang may anger issues yung mga tao, ganun. Kulang sa anger management. Parang may kaunting violence, ganun. Totoo. Tapos pag nakikipag-usap sa phone yon dati, yung boss na yun, nakataas yung paa sa table. Tapos, galit din. May mga bisitang dumadating. Tapos nakataas yung paa. Tapos yung paa pa, ang dumi. Ganun. Tapos may mga dumadaan tao, so parang walang paki. Ibang-iba. Pare-pareho naman kaming empleyado. Kung yun, lalaki yun. May position lang. Lalaki yun. Hindi rin ako sure. Hindi, sasabihin ko sana, siguro hindi ka magrereklamo kung babae yun. Nakataas ang paa, maiksi ang palda. Bata, sariwa. Correct. Ganun. So may mga ganun talaga. Na parang hindi na, bukod sa, pwedeng umabot sa level na nakaka-stress or parang everyday awkward, may something off na parang, ano ba ito, ganito laging gagalawan ko. So, yun, yung mga ganon. Ikaw ba naka-experience ka na? Oo. Ano yung mga nakaka-stress na environment? Na klase ng environment sa trabaho? Yung na-experience ko kasi yung boss na parang sobrang slave driver na parang nakikita ko pa lang yung slave driver pa lang tinatawag. Alam ko lang. Screwdriver lang ba yung alam mo? Hanggang screwdriver lang yung napag-aralan namin. Hindi ko nga alam yung salitang slave driver. Natutunan ko lang yun na naging empleyado niya ako. Okay. Na parang, basta kakaiba talaga. Basta nakikita ko palang partner yung anino niya.
O kaya naririnig ko pa lang yung yabag niya. O kaya mauna pa lang yung bodyguard niya. Kasi may mga gano'n. O kaya, yung tambucho ng sasakyan niya. Alam mo yung mga gano'n. Nanginginig na ako sobra. Kaya sabi ko, ay grabe, ayoko ng ganitong klaseng environment na every time I see my boss, nanginginig ako sa takot. Na parang feeling ko wala akong, at saka yung parang napapaihi ako, partner. May kaunting lumalabas every time. Naging balisaw-sawan ka tuloy. Nilalabasan Normal ka naman ako. dati. Nilalabasan ako every time. Sabi at mo, hindi magandang labas, partner. Diba? Balisaw-saw ang ending, UTI. Diba? Hindi na yung... Diba nagpa-medical ka naman, normal naman. Kaya nga. Kaya lang nag-start ka mag-work. Binisaw-saw ka bigla. Naging UTI-in sa ka. Sa true, diba? Pero kumbaga parang, tapos, bukod sa ganon, yung parang pinaka-main boss, although yung, diba, pinaka-main boss naman yun, kumbaga parang president or, kalimutan ko na yung position niya. Yung mga kasamahan naman na lower yung in rank, pero may position, mga sobrang okay din. So, kumbaga parang nagtagal din talaga ako dun. Kasi, ayos yung samahan ng group. Kaya lang, mababa din yung sweldo. So parang feeling ko hindi akma yung takot ko, yung balisaw-saw ko. Hindi sulit yung takot, no? hindi akma yung balisaw-saw ko na pinagagamot ko dun sa sweldo. Oo, parang hindi siya akma. Tapos nagkaroon pa ako ng ex doon. So ang hirap ng may ex sa department. Nakakaloka. Kadagdag ng stress, lalo pa parang una siya nagka-jowa. Alam mo yun ulit, parang nakaka-haggard, may babaeng dumating. May bago na siyang jowa. So sobrang toxic. Hindi natin namamalayan. Correct, toxic din yun office relationships? Office romance, office relationship. Nakakadagdag ng stress. Hindi lang sa inyo, maaaring sa kasamahan nyo. Correct, pwede din, kasi diba? minsan yung away ninyo, affected yung trabaho ng lahat. Oo. Na hindi nyo namamalayan, nababato nyo doon sa kasama nyo sa trabaho. Correct. Diba? Alam mo, siguro hindi naging fair sa akin or hindi naging parang favorable or hindi naging okay talaga yung office romance. Kaya sa tuwing Kaya may kampanya na bawal eh. Oo, kaya may kumpanya na kaya sa tuwing dito ang daming okay na kinasal na I know of 3 couples here in our company na yung isa ikakasal pa lang, yung dalawa kinasal na. So parang ibig sabihin it pero really works for us. Pero 10 yung naghiwalay. 10 yung naghiwalay. Pero kaya hindi ako naniniwala dati talaga sa office romance kasi nga ako mismo doon napagdaanan ko yun at sobrang hirap talaga niyan. Yes. Lalong-lalo na yun nga partner kung una magkakajowa yung isa. Super, ang awkward. Hindi lang para mainit ang ulo mo. Hindi ka productive, nangaaway ka ng office mates. Hindi, tapos, ikaw pa ang ano kayo, nagiging marites yung mga tao kasi, dumating yung bagong girlfriend. Correct. Mga ganun-ganyan, mga eksena. Diba? Ganyan. So, isipin mo, hindi ka pa boss. Paano kung boss pa yung ganyan may pinagdadaanan? Diba? Di damay na lahat ng mga under him or her. Oo, tama. Diba? Mainit lagi ang ulo. Wala namang ginagawang masamang empleyado. Lagi napapagalitan. Kasi may pinagdadaanan sa office eh. Hiniwalay nung ka-opisina. Oo. Diba? Yung mga ganon. So, yun yung mga sample din naman ng mga toxic na relation na work environment, 'di ba? Yung ganon. Yung sa akin partner, parang nagpatong lang siya. Pero generally masaya naman din talaga ako dun sa grupong yun. In fact, nakakausap ko pa din sila minsan, ganon. Yun lang ex ko ang hindi na parang hindi rin siya inad dun sa group parang ganun. So hindi ko rin alam na. Pero yun yung sinasabi natin na meron talaga mga environment na hindi na natin kinakaya, so we really have to leave. So nung time na yun partner, yun yung time na nalaman ko na may audition din sa Love Radio. So yun yung sinasabi ko na nag-absent ako para mag-audition. Nag-absent ako para magpa-interview. Wala silang kaalam-alam na pa-interview na ako ng pa-interview, parang ganun. Tapos nagulat na lang nasa Love Radio ka na. Nagulat na lang sila na nagsabi ako na mag-resign ako. Tapos parang saan ka pupunta? Sabi pa ng boss ko nun, yung immediate boss ko nun, parang sinabi niya sa akin, saan ka pupunta? Tapos sabi ko, sa Love Radio, magdi-DJ. Sabi niya, bakit? Alam mo, parang, kasi ibang-iba yung ginagawa. Ang pangit ang boses mo, magdi-DJ ka? Bukod doon, partner. Bukod doon, parang iniisip niya yung, kasi business management. Tapos nung time na yun, gumagawa na ako ng mga speeches ng mga boss. So parang iniisip niya, parang hindi niya mawari na nasa ang angulo yung yung
pagiging... Yung bahid ng pagiging DJ. Oo, diba? Although ang nakita niya lang yung kakapalan ng mukha. So, natanda mo yung... Grabe ka sa amin. Oo. Yung kakapalan ng mukha, nakakita niya lang, na-flash natin yun, na-flash natin yun sa Love Radio pages natin, yung kumakanta ako. At na-reveal ko na daw talaga yung pinagtrabahuhan ko dahil doon, no? So, yung kumakanta ako, so may mga ganun. Kasi masaya din talaga ako doon, in fair, eh. Talagang, pag sinabi nilang magperform ako. Yung mga ganun. So, yun lang yung nakita ng boss ko na parang pwede at posible na okay, may pagkunan. Pero otherwise, parang takang-taka siya, radyo. Anong gagawin mo doon? Ba? Saan? Bakit? Lahat ng tanong sa mundo. Oo, naitanong, diba? Naitanong na sa'yo, bakit, ano, paano, ano? Oo, saan, sino? Ano? Diba? Alin? Diba? Parang ganun. Love. Parang ganyan. So, kaya ganun. Pero kasi, yun nga, dadating talaga sa point na hindi mo na carry. Diba? It may be different levels at different reasons. Diba? Kung bakit. Pwedeng, sabi mo nga kanina, partner, diba? Yung napagalitan lang, ayaw na. Pero yung mga iba, nagre-resign. correct, nagre-resign. Ako dating empleyado dito, napagalitan lang. Ayaw sabay na. ko kumain sa pantry, may kausap, lakas at nagbubulong-bulungan. Pero, napagalitan ako ni ganito. Sir, nag-resign na nga ako dito sa office. Ayaw ko na dito. Mga ganun. Sa isip-isip ko, napagalitan ka lang kanina, uy. Kaya nga. Ang dami mo papagdadaanan, uy. Yung iba naman, kaya toxic yung work environment nila kasi na-chismis. Hindi na nila kaya yung culture ng chismis. Meron din ganong klase mga opisina, ang tindi ng kultura ng chismis. Ang bilis. Totoo yun. Kaya minsan, kunyari, papasok ka sa company na yun, magba-background checking ka din eh. Bagay ba sa akin yung environment na to? Paano mo siya malalaman? Siyempre, makikita mo naman agad yung pictures. Ay, mahilig pala sa outing. Mahilig pala sa team building tong office nila. Ay, seryoso pala yung kultura ng mga tao dito. May kanya-kanya pala silang mundo. So, kung feeling mo, hindi ka fit sa ganung klase ng environment, then you have the option. Diba? Meron ka pang time na pumili ng ibang company na feeling mo, aangkop sa nakagisnan mo, aangkop sa strength mo, aangkop sa skills mo. Sa ugali mo, attitude mo. Diba? For example, may kakilala ako, sobrang introvert, mas introvert pa sa akin. Diba? Tapos nalaman niya, yung kultura ng call center maingay. Oo. Ayaw na niya. Oo, syempre. Gano'n. Bakit ka papasok doon? Alam mo namang everyday masa-stress ka. Correct. Diba? So gano'n. Konting background checking din pag mag-a-apply ka ng trabaho para malaman mo na ay kaya kong masustain yung kultura ng company na to. Ngayon kung hindi, again, hanap ka na lang ng iba. Tama. Para hindi kung kailan nandun ka, saka ka magde-decide na ay ayoko na pala, hindi pala to sa akin bagay. Hindi ko pala to trip. Oo, nag-effort ka na, sayang na yung mga pinuhunan mo pag-a-apply dyan, nagpa-medical ka na, yung hirap ng interview, yung pabalik-balik, yung mga damit na binili mo. Correct. Tapos saka yung, hindi lang yun, yung stress din nung nag-hire sa'yo. Yes. Diba? Na ipinili ka among the rest, tapos hindi mo naman pala trip yung gagawin, 'di ba? Pinaliwanag naman sa iyo ng interview 'yun. In-explain din naman sa iyo 'yon yung background ng kumpanya, 'di ba? Totoo. Ganun. Makakahanap ka rin ng para sa iyo. Hindi lang love life itong makakahanap ka rin para sa iyo, kundi also in terms of work. Nung dati hindi ako naniniwala sa vision and mission ng company and core values. Anong vision mission natin? Hindi ko rin alam. Hindi maganda 'yun. Check mo din 'yun, kaya nakalagay pala siya sa mga sa visible entrance, visible areas ng company para makita mo din ano bang. Sa atin wala, no? Wala nakalagay sa may entrance. Nasa sa website daw ganun. Punta ka HR. Punta ka Kami sa nagtatanong na OJT, ano pong vision mission? Ako din sasabihin ko talaga HR. Kasi dapat visible siya either sa bulletin board, lagi na sa entrance normally, di ba? Kapag kunyari pumunta ka ng Nestle, makita mo correct, nandyan Unilever, nandun na una kaagad yes. So, to promote an environment of Kenemerut's Shikala Boom Boom Lay Vavalu. Doon mo makikita, ganun pala sila dito, mabaklaan pala. Diba? Totoo naman. Mga ganun. Makikita mo yung core values na, naka-display din yun. So makikita mo, doon pala magkakaroon ka na ng idea na ito pala yung kultura ng management. Ito yung pinopromote ng management. Happy environment, di ba? Mga ganun. So magkakaroon ka ng idea, ito gusto ko to. Kasi happy person ako. May tinatawag na hallway culture. Hallway culture. Yan. Diba? So kung ano yung kultura sa hallway. So masayahin ba yung mga tao? Yun, ma-observe mo din siya. Makikita mo talaga yan eh. Kaya ako nagtagal dito kasi mas magaan. May mga marites, hindi naman nawawala eh. 'Di ba sabi nga natin kanina, partner, sabi mo nga, 'di ba? Kahit saan ka naman lumipat,
'Diba? Yung toxic people will still be there. Toxic environment, toxic kind of work will still be there. It's just how you will react to it. Kung paano ka magre-respond. Natandaan ko, partner, parang isa rin sa mga rason kung bakit, ay, naku, ayoko na nga, dami nare-reveal dito sa podcast. Saan, anong kumpanya ba to? Sabihin mo na kasi para hindi kami nahihirapan, puro blind item eh. Hindi, naalala ko lang yung di ba yung parang how you will respond to it. Parang gano'n. Dapat kung galing ka sa isang work environment na toxic ka dahil sa isang bagay, kapag lumipat ka, siguraduhin mo that you learned the lesson from the previous company. So, ibig sabihin, katulad ko, partner, office romance. So, no. So, pag sinabi ko sa sarili ko, pag ako nalipat ng trabaho, sisiguraduhin ko, wala akong jojowain na office mate. Kasi ang sakit niya talaga sa ulo. Ang hirap. Sobrang hirap talaga nung mga ganun. So, masaya sa una, pero mahirap na sa huli. Mahirap sa huli, di ba? Pero kasi that was my experience. So, that was the lesson that I have learned. So, yun yung mahalaga na hindi mawawala yung toxic people, hindi mawawala yung toxic environment, hindi mawawala yung toxic kind of work. Pero, paano ka ba magre-react to it? So, dapat natuto ka na from the previous. Yun. Parang ganun. Yun dapat mo ma-discover at matutunan sa sarili mo. Hindi porke, ayoko na, resign. Tapos lipat, ayoko pala dito, resign. Di, tsaka alam mo, dadating din talaga sa point na titiisin mo rin dahil sa bills mo na kailangan mong bayaran. Yung sa totoo lang. And titiisin mo din dahil type mo din yung mga ibang mga tao eh. Kumbaga merong ibang nagsusustain sa'yo kung bakit ka magsistay. Parang ganun. Correct. Good luck kung saan man kayo naroong trabaho ngayon. Saan kayo mag-a-apply ngayon. Yan, diba? Sana mapadpad kayo sa trabahong gusto ninyo. Correct, diba? Tapos again, learn your lessons. Yes. Kung ano man yung mga natutunan mo in the past, dalhin mo yung lessons na yon at wag mo nang uulitin ulit. Pero kung may option, partner, anong klaseng trabaho talaga yung gusto mo? Alam mo, sa ngayon, partner, pagpipilian mo, kung hindi ka DJ. Wala na ako, hindi ko na nakikita yung sarili ko sa ibang matanda na ako, parang ayoko nang mag-isip ng, parang pwede ko pang Pagod gawin. Pagod ka na mag-isip ng ibang options ng ibang in life. Options. Parang di ko siya, pag tinanong talaga ako na outright na ganyan, hindi ako nakakaisip ng parang something else that I'd rather do. Ang pwede pa siguro, maging stay-at-home mom. Parang ganon. Pero yung mag-iisip ako ng parang panibagong career path where I will go, hindi. Dati, gusto ko pa rin maging teacher. Parang gusto ko pa rin siyang ituloy. Pero hindi ko na siya nakikita na ganon. Takot na ako sa mga estudyante ngayon. Parang, dahil nga sa Google, mas marunong na sila sa akin. May ganun eh. Hindi katulad, di ba? Hindi yun, partner. Wala na. Di ba ngayon, parang hirap na maging teacher. Kasi parang feeling ko, kasi naging teacher ako dati. Alam ko sa sarili ko, mas may alam ako sa mga estudyante ko. Pero ngayon, because information is at the tip of the fingers of everyone, parang feeling ko, ano ba yung alam ko na hindi nyo pa alam? Parang gano'n. So, ayoko na mag-teacher. Alam mo yun, parang hindi ko na yan siya gagawin. Tapos, tinatamad ako magluto, di ba? So, ayoko rin maging chef, di ba? So, hindi ko siya naiisip. Ikaw? Ako gusto ko maging chef. Yun. At least ikaw gusto mo maging chef. Tsaka nagluluto ka naman kasi talaga. Di ba? So, pwede. Ako kasi hindi ko na siya naiisip na parang, meron pa pala akong gustong ibang gawin. Parang ganun. Gusto ko lang maganda ako everyday. Ganun. On a daily basis lang tayo. Parang ganun. Minsan kasi makakaisip ka rin naman. Hindi naman siya parang ano tawag dito, option para to replace your ordinary or regular job. Dagdag lang. Pwedeng, kasi may calling na parang gusto kong magluto, may calling na parang, gusto kong matutong magsulat. Mga ganon, may calling na, gusto ko namang matutong maggupit. Yan, totoo yun. Ano yun parang, at walang walang judgment. Correct. Pwedeng another hobby. Pwede naman yun. At kanya-kanyang kalayaan yun. Yes, diba? Wala namang nagpipigil sarili mo ng potential. Ano pala ako, pwede pala akong magtayo ng pet shop kasi mahilig ako sa dogs, for example. Diba? Pwede mo siyang gawin kasabay ng regular job mo. Kung kakayanin, bakit naman hindi? Yes. Go. Sa pagyaman, sa pag-angat, go tayo, di ba? Yes. Aim high, Pasay. Bagong slogan. Sa pag-angat at pagyaman, go tayo. Aim high, Pasay.
Makati atin to. Idagdag na natin. O siya, salamat sa iyo Aldo ha for sharing your story with us. At kung ikaw kabisyo, nakikinig ka lagi ng podcast, lagi ka updated. Ayan, at gusto mo i-share yung kwento mo naman, go ahead. Pwedeng love life, nakakatawa, pwedeng work, anything under the sun, basta mukhang podcastable, mukhang burnayable. Yan, Yes. Go ahead and email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.